Ciao Raga, kumusta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang pag-uusapan natin sa video na are. I-share ko sa iyo yung information na nakuha ko regarding sa pagpaprocess, regarding dun sa application para sa dual citizenship. Kung ikaw ay naging Italian citizen na at gusto mong bumalik sa pagka-Pilipino, maging Filipino citizen din, papakita ko sa iyo Raga yung mga documents na kailangan mong ihanda. Yung mga required na documents, kung meron kang babayaran, at saka ano ga yung tinutukoy na ATD Cittadinanza or Certificato Storico di Cittadinanza. Saan ganyan kukuhanin? Meron kang bayad sa pagkuha niyan at ibibigay ko rin sa iyo yung mga info na dapat nasusundin para maiprocess mo yung dual citizenship. Dopo na sigla, partiamo! Noong kabilang linggo ay nagpunta kami doon sa konsulato dito sa Milan. Doon sa Philippine Consulate of Milan ay nag-process doon at sinamahan ko yung aking asawa sa pag-ayos ng kanyang OWA membership. And then ako ay nag-inquire na rin sa pagpo-process para sa application ng dual citizenship. Dahil ako nga ay naging Italian citizen na at più avanti ay gusto ko na rin na mag-process para maging dual citizen. So, upon pag-i-inquire ko doon sa aking nakausap ay binigyan niya ako ng dalawang dalawang documents kung saan ay nakasulat doon sa isa yung mga documents na required para sa application ng dual citizenship under RA 9225. Kaya kung ikaw ay naging Italian citizen na, dati kang Pilipino, naging Italian citizen at gusto mo na maging Filipino citizen din, pwedeng gawin, i-process yung tinatawag na dual citizenship under RA 9225 na kung saan ay ikaw ay Italiano na, magiging Pilipino ka pa ulit. So, dalawa ang magiging passport mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo, Raga, yung mga requirements na kung saan ay kailangan na ihanda para sa application ng dual citizenship. Ang nakalagay dito ay siyam. Okay, 1 to 9. Yung 1 to 8, para mabilis tayo mag-explain, ang nakalagay dyan ay original and 3 photocopies. So, dadalhin ang original at 3 Xerox copy. Number 1, yung PSA issued birth certificate kung ipinanganak sa Pilipinas. Ibig sabihin, yung birth certificate na kinuha sa atin dun sa PSA. Yan ay yung dating NSO. Tapos, number 2, ay yung issued din ng PSA na report of birth and Certificato di Nascita kung born abroad. Ibig sabihin kung halimbawa na dito sa Italia ipinanganak. Number 3 ay marriage certificate or report of marriage kung married na. Death certificate naman kung widowed. Tapos ay number 5 yung data page of latest Philippine passport. Di ka, ikaw ay may Philippine passport dati. So, yung data page noon ang ipopotocopy mo. Number 6, kailangan ng 2 current ID photos, either 2x2 or passport size. Tapos ay white background. Number 7, ito yung document na kailangan na ibinigay ng Italian government. So, kailangan ng Italian passport o kaya naman ay ng Carta d'Identità. So, yung Carta d'Identità ay siyempre nakalagay doon na ikaw ay Italian citizen na. At number 8, ay yung ATD Cittadinanza na galing sa komune. Kung wala naman daw, ay yung Certificato Storico di Cittadinanza at saka yung Estratto per Riassunto dell'Atto di Nascita. Kailangan yung ATD Cittadinanza or Certificato Storico di Cittadinanza kasi kailangan na makikita doon yung date of acquisition of foreign citizenship. Kailangan na makita doon kung kailan ka naging Italiano, yung date na nagsimula kang maging Italiano. Kailangan yon. Kaya ang ginawa ko para masecure ko yung document na kailangan sa number 8, yung ATD Cittadinanza or Certificato Storico di Cittadinanza, ay di ako nag-research online pero wala akong makita kung saan makakakuha noon online. So ang ginawa ko, per forza, ako ay kumuha ng apuntamento sa komune and then ako ay nagpunta kanina dahil kanina ang aking appointment at nakakuha ko doon ng Certificato Storico di Cittadinanza. Ganyan ang itsura ng Certificato Storico di Cittadinanza. Makikita dyan ang buong pangalan mo, yung iyong birthday at saka yung birthplace.
tapos ang Codice Fiscale din. At ang importante, yung info na kailangan ay yung date kung kailan nagkaroon o naka-acquire ng cittadinanza italiana. And then, ito ay mayroong bayad dahil mayroong bollo na 16 euros, tapos ay may additional pa na 52 centesimi para sa diritti di segreteria. So, pagkuha ko kanina doon, ay di ako nagbayad ng 16.52 euros para ako ay mabigyan ng Certificato Storico di Cittadinanza. Ang Certificato Storico di Cittadinanza, tinanong ko kanina, ay mayroong validity, 6 months laang. Okay? And then, tinanong ko din kung pwede kang makakuha niyan online. Ang sabi sa akin ng taga-Comuni ay hindi at kailangan i-request mismo doon sa kanila. Kaya pala wala akong makita online. Although, ito namang pagpo-process na ito ay para sa Comune di Milano. So, kung ikaw ay ibang komune o iba kang probinsya, ibang lugar dito sa Italia, maaari na iba yung proseso nila. So, para ikaw ay magkaroon ng Atti di Cittadinanza or Certificato Storico di Cittadinanza, mag-inquire ka sa Comune di Residenza mo para ikaw ay makasecure ng document na yan. Pero dito sa Milano, sa Comune di Milano, kailangan na kukuha ka doon sa Ufficio Anagrafe. Ikaw ay kukuha ng appointment and then ikaw ay magre-request doon at mayroong bayad. Kapag ka na-secure mo na lahat at naihanda mo na, meron ka na, ready na yung mga documents na mga kailangan, ay mag-fill up naman ng isang form dahil bukod doon sa requirements, doon sa listahan ng mga documents na requirements, ay binigyan din ako doon sa konsulato ng ganitong modulo na ito ay ikukumpila. Madali lang naman siyang ikumpila dahil lalagyan lang dyan yung mga personal details at kagaya ng sabi natin kanina, importante yung date of acquisition ng foreign citizenship. Date kung kailan naging Italian citizen. Sa number 17, kailangan yung foreign passport number. So, yung Italian passport number kailangan at saka yung date and place of issue. And then, iba pang mga information ang hinihingi dito. Kapag ka nakumpilahan nila ang modulo na ito, itong form na to, at ready na lahat ng mga documents, sabi doon sa konsulato sa Milano ay hindi kailangan ng appointment para mag-process niyan. So pag ready ka na, pwede kang pumunta doon, okay, i-evaluate nila yung mga documents na dala mo, and then yung pinilafan mo na form, and then kapag ka totoo okay na, ay bibigyan ka na nila ng schedule para sa panunumpa or oath-taking. Ang sabi sa akin, ang oath-taking daw ay mayroong schedule. So pipili lang ng Tuesdays or kaya naman ay Thursdays. Pero kung sakali na pagpunta mo doon ay iba ang araw na ibinibigay sa yung schedule, ay di ikaw nang bahala mag-decide. Pero as per info na ibinigay sa akin ay every Tuesdays daw and Thursdays. Okay? And then, nakalagay naman doon sa mga requirements na kailangan. Doon sa number 9, mayroong babayaran na application fee na 50 euros. Na yun ay payable doon sa araw ng oath-taking. So may babayaran pala na 50 euros. And then ako ay nagtanong din, dahil maraming mga nagsasabi kung totoo ga o hindi, baka naranasan ng iba. Pero nung ako ay nagtanong, tinanong ko doon kung kailangan pa ba na mag-exam para maging Pinoy citizen ulit. Ang sabi ay hindi. Hindi na raw kailangan din ng interview or kailangan i-recite yung Panatang Makabayan or yung kakantahin ng Lupang Hinirang or isusulat mo yung Lupang Hinirang. Wala daw ganun. O kaya naman yung sabi ng iba na tatanungin daw ng pambansang sayhaw, pambansang bunga, yung mga ganun-ganun mga bagay. Sabi ay wala. Pero hindi ko rin sigurado dahil baka ikaw ay maka-experience na ikaw ay maitatanong sa iyo. Okay? Pero as per doon sa aking pagtatanong ay wala daw ng ganyan para sa oath-taking. Basta mag-oath-taking ka, pagka okay na, wala nang gaganong mga klaseng tanong. And then, kapag ka nakapag-oath-taking na, may ibibigay na documents bilang katunayan na ikaw ay nag-oath-taking na at ikaw ay Pilipino ulit. At yung documents na iyon na nirelease sa iyo after ng oath-taking, yun ang gagamitin mo para makapag-request ng Philippine passport. Okay? So, susundan mo na after noon kung ano ga ang proseso para sa pag-secure, pagre-request ng Philippine passport. So, mangyayari ay meron ka ng Italian passport, meron ka pang Philippine passport. Tandaan din ragahan na itong mga requirements na binanggit natin, yung form na pipilapan, at saka yung mga proseso at mga info na binanggit ko sa iyo, yan ay nakuha ko at yan ang proseso na
O yan ang procedure na ginagawa dito sa Philippine Consulate ng Milan. Okay? Pagdating doon sa Philippine Embassy, doon sa Roma, ay hindi ko sigurado kung ganito din yung proseso na ginagawa nila or ipinapatupad nila. So kung ikaw ay sakop ng Philippine Embassy sa Rome, I suggest na mag-inquire ka sa kanila. Pero I suppose na more or less ay parehas din lang halos. Pahabol lang Raga, ang information na binanggit natin sa video na ito ay ito yung umiiral ngayon. Maaari na paglipas ng ilang araw, linggo, buwan ay maaari na magkaroon ng mga pagbabago. So I suggest na lalo na kung ikaw ay taga malayo at ikaw ay magbabiyahe pa, mamamasahe pa, a-absent sa trabaho para lang makapag-asikaso ng mga ito at pumunta doon sa konsulato or sa embassy, mag-inquire mismo sa kanila. Para na sa ganun, just in case sa mayroong mga pagbabago, ay hindi masasayang yung effort mo, yung panahon mo, at saka yung iyong gastos kung halimbawa na mayroong gagastusin. Yung Raga, sana ay nakatulong sa iyo ang info na ito at sana rin kung meron kang kakilala na nagtatanong kung paano ka mag-process ng dual citizenship at alam mo na makakatulong sa kanila ang information na binanggit natin sa video nito, sana ay ma-share mo rin to sa kanila. Maraming salamat sa panonood mo Raga. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie Raga, alla prossima!